sa show business, nagulat ako kasi kilala niya ako by first name, Kakay. Ako yung parang nahiya, ako yung parang, hindi ako makatulog, isang eksena lang ako sa Eat My Life, pero hindi ako nakatulog. Tapos syempre, maliit lang yung role ko doon, mabilis lang. Yun talaga isa sa mga pinag-play ko, na makatrabaho ko siya ulit. And si Tito Bo, syempre, sino ba naman din ako? Wapo ni Tito Bo. Grabe. Tapos, first time ko siyang nakatrabaho sa isang pelikula. Tapos, thank you Lord, kasi lumipad pa kami sa Tokyo. Kaya, tinonta ko ni Mami Reg, na talaga namang hapit sa pagkonta. Siyempre, mami namin siya from first yaya, first lady. Mahal namin yan. So, cancel lahat. Inurong ko yung iba kong mga tip kasi sabi niya, uy, natin dito. Eto na. Cancel na lahat. Agad-agad. Cancel na. Kung ka na natin yan. Inayos ko na lang yung schedule kasi yung sinabi pa lang na Boya de Leon and Vilma Santos. Parang, ka para tumanggi, di ba? At ano ka ba sa industriya para tumanggi ka ng Vilma Santos and Boya de Leon? Siyempre, sinagot na ni Lord yung makatrabaho ko na si Tito Bo. Sa pelikula, hindi lang yung mga guessing-guessing, tapos si Ate Nick. Tapos, ang sarap talo, bakit ganon? Talagang maa-admire mo pa rin sila. Sila talaga yung titingaliin mo, hindi dahil sa husay nila, kundi kung paano sila sa mga tao. Kung paano sila sa mga tao, kung paano sila sa kanilang mga co-actors off-cam and on-cam. And yung collaboration sa pelikulang to, tulong-tulong talaga kami. And mas stricto pa nga sila direct. Pagka kaharap namin sila diyan, yung ganyan kung anong gagano, tapos si Derek Romel, pagka umiilit na yung zulo niya, di ba? Oo. Kasi makukulit kami. Pag kami magkaka-eksena nila dito mo, ang gugulo namin wala pa kasi si Tita, hindi isa pa yun, di ba? So, hindi ko na-feel na ate di siya. Hindi ko na-feel na Tito Bo siya. Yung, alam mo yung pwede, wala, yun yung gusto ko na makapagtrabaho sa mga talagang mga batikang na actors and actresses natin. Kasi never nilang pinaka-feel na kakaiba. Sabihin naman natin, real talk, di ba? May mga ganun tayo makakatrabaho na, pero, name lang, tsaka hindi, joke lang. Hindi kasi, real talk lang. Kasi ganun sa industriya natin, di ba? Ganun sa industriya natin, pero ang laking-laking masasalamat ko na kahit ang dami namin pinagdaanan sa shoot, napakasaya talaga namin. Kung makikita niyo yung mga bloopers namin, sila direct Romel. Ay, naku po, lalo na po sa Tokyo, sobrang grabe yung mga bloopers namin doon. Sobrang pasalamat po na nandun din si Tito Bo. Ginagaydan kami sa ibang eksena ng mga sumasawalan na tayo sa kakulitan. And sobrang blessed po itong production na ito kasi from the producers and all the staff na ano po kasi, masyado po kami happy talaga dun eh. So kahit minsan nagkakasagutan kami o ano, dito lang, ang saya ng production. Andito pa rin kami sa harap ng lahat, tapos pinipresent namin yung napakagandang pelikula na to. So, blessed itong pelikulang ito because the people are kind itong production na to. Bukod po kasama namin si Ate and Tito Bo. Sobrang blessed of the cast and of the producers and all the people involved in this movie. So, kung kayo po ay makakapanood nito, I swear, your heart will be blessed after. Kasi this is a very heartwarming movie. And it's a different Vilma Santos and Boya de Leon. Grabe. Parang mas kisigaw siya. Nung napagod ko siya, nakikinig ako. And I love you. I love you. I love you. I love you. They were telling Boya, alam na sa inyo lahat, in my life kasi halos 1-2 sequences lang kami ni Kakay. Alam mo, one thing I've realized with Kakay, pagka-eksena na dito, beware. Kasi ito, pag may eksena, hindi mo alam yung the middle of the scene. Adlib ng adlib. Pag hindi ka marunong sumagot sa kanya, kakainin ka ng buwan. Sa galing niya. No, really, I mean it. Bayad mo? Totoo yun. Thank you, I love you. Ang bongga. Ang saya-saya ni Kakay.